ng ABS-CBN Regional, inalala ng ilang kabalin ang naging ambag ng ABS-CBN Pampanga sa kanilang buhay. Narito ang cheese! Ayun na, wala nang magluluto. Ayun naman, hindi pa luto. mula sa TV Patrol Pampanga Panapunoran din na rin nakadaming balita hanggang sa naging News Patrol Kapampangan. magbalik kay TV Patrol North Luzon para Ngayon ay kasama na sa pagpapatrol sa Hilagang Luzon. Dito, iba't ibang personalidad ang naging bahagi ng aming programa kung saan karamihan sa mga ito ay kinaputan ng aral, kaalaman at inspirasyon. Ganap sa UP Manila noong Hunyo 21. Nakabahag kasi ang isa sa mga umakyat sa stage. 3 taon na ang nakakaraan ng itapos ang kwento ni Norman King, ang kauna-unahang alta na nagtapos sa Universidad ng Pilipinas sa Maynila. Isinuot ni Norman King sa graduation rites ang bahag na tradisyonal na kasuotan ng mga katutubo. Actually, malaki yung naging impact niya, especially sa mga kapatid din na katutubo. Dati hindi pinapansin yung mga Aita. Ngayon medyo may pagkilala na. Yung onset nga nung news right after is naging usapan. It gives them pride among us in the indigenous Aitas of Porac, Pampanga. Ngayon ay nagtuturo na si Norman King sa Pampanga Agricultural State University na inaasahan niyang makakatulong sa pagpapalago ng agrikultura sa kanyang komunidad sa Porac. Kilala ang lalawigan ng Pampanga bilang culinary heart of the Philippines dahil sa iba't ibang putahe at masasarap na pagkain. Isa naman sa mga haligi ng Kapampangan cuisine ang Kapampangan food historian na si Aching Lilian Borromeo. Nabawasan yung star ko. Nakilala sa paggawa ng San Nicolas Cookies, isa sa pinakamatandang cookies sa bansa na ibinahagi ng mga Agustinians taong 1600s. Naging kaagapay ni Aching Lilian ang ABS-CBN Pampanga sa pagpreserba ng mga heirloom recipe. Sinasabi ng mga karamihan sa mga chef na ako'y nasisira na ng bait. Kasi hindi na uso yung Kapampangan food, hindi na uso ito, hindi na uso yun. Bakit nilalabas ko? Yung mga lumang gamit, bakit ko nilalabas ko? So something must be wrong in me. Pero nung kayo, nakita nila yung mga gamit ko, nagtaas pang value ng mga gamit. Pagsusulong sa masusustansyang pagkain naman ang advokasya ng food innovator na si Jomar sa ilang taon na pagtampok sa iba't ibang produktong gawang Kapampangan. Kanya, nabigyan din ng oportunidad ang maliliit na negosyanteng kagaya niya. Natin yan eh. Kung paano nagsimula, nandun ang ABS-CBN, lalo-lalo na sa puso ng mga micro-entrepreneurs. Sila ang umalalay, sila ang nandyan. Pag nandyan na sila, feel namin na kami kaparte ng kapamilya. Ang mga micro-entrepreneurs sa ating lalawigan ay lalong tumatag at lalong nakilala dahil sa ABS-CBN Regional Network. At ngayong mamamaalam na ang ABS-CBN Regional, ibinahagi ng mga personalidad na ito ang kanilang mga saloobin. Sa pagkaudlot nga ng renewal ng kontrata ng ABS-CBN, nakakalungkot lang, hindi lang para sa simpleng mga mamayan, kundi na rin para dun sa usapin ng pamamahayag, dun sa makatao at patas na pamamahayag, lalo na sa mga region. Kinalulungkot ko na sa nangyaring ito, pero alam ko, naniniwala ko, hindi pa naman ulito. Meron panibagong araw, panibagong panimula. Ang buhay ay parang rueda, parang relo. May 12 o'clock noon, may 12 o'clock midnight. Ang ABS-CBN ngayon ay nandyan pa lang tayo sa midnight. Pero there will come a time na pupunta rin tayo sa high noon. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Sa mahigit isang dekadang pamamayagpag ng ABS-CBN Pampanga, hindi umano may tatangging naging malaking puwang nito sa nakararaming mga kabalin at nakatulong sa pag-angat ng kabuhayan at pagpreserba ng kultura at tradisyon. Trisha Mustoles, ABS-CBN News, Pampanga.